Ngayon, ang sisi nila, hindi lang naman sa panahon ni BBM yan eh. Panahon ni Duterte, may flood control yan. May flood control issue na eh. Diba, ayan na argument nila. Sa Blue Up, puro ganun yung comment nila. Hindi naman panahon ni BBM yan, panahon ni Duterte. Una, kung naniniwala ka na panahon pa ni Duterte yan, bakit ayaw mong manawagan ng accountability? Bakit ayaw mong manawagan ng investigasyon? Ayan yung una. Pangalawa, ang iniimbestigahan ngayon yung budget na pinirmahan ni BBM mula 2023 to 2025 at ang kino-question ngayon na halos 1 trilyon, yung 800 billion na nawawala sa flood control, mula yan sa budget na pinirmahan ni BBM from 2023 to 2025. Nasaan si Duterte doon? Eh kung may issue ka pala sa mga Duterte sa past administration, hindi naman DDS si BBM eh. Di ba? Bakit ayaw mo sabihin kay BBM, oy BBM, Mr. President, mag-imbestiga ka, imbestigahan mo si Duterte. O ang tanong, may inimbestigahan ba siyang flood control kay PRRD? Wala. Gusto nga nilang kalimutan yung flood control. Di ba wala nang investigasyon Blue Ribbon Committee? Ibinigay na nila sa ombudsman. O, ang tanong, pag nasa ombudsman na, kaalyado pa yan ni Mr. President, o ano pang gagawin natin? Wala na. Di ba? Mamatay lang tayo na naghihirap. Kasi isa sa nagpapahirap sa atin yung government natin. Ngayon, sabihin, lagi na lang sinisisi yung gobyerno, lagi naman sinisisi. Of course, dinidemand natin ito sa gobyerno, yung transparency, accountability. Bakit? Tayo yung nagbabayad ng tax eh. Yung sahod nila galing sa atin eh. Trabaho nila yan eh. Di ba? Eh bakit naman nung panahon ni PRRD hindi naman ganyan? Kaya na ikukumpara eh. Si BBM kay Duterte. Bakit? Kay PRRD may ginawa, maraming infrastruktura. Maraming inutang pero maraming infrastruktura na pakinabangan ng taong bayan. Nagkaroon ng pandemic, halos sarado ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakasurvive ang mga Pilipino. Hinalagaan, 'di ba? Halos kahit anti-Duterte ka noon, nakinabang ka, minin mo. Yung mga simple policies na inimplement niya sa bansa natin. Nagkaroon ng disiplina mga Pilipino. Kung problema niyo disiplina ng mga Pilipino, eh kung meron lang tayong presidente, 'di ba? Yung may authority to discipline the people. Eh alam pala natin, may problema tayo sa mga tao eh. Hindi marunong sumunod sa batas eh. Tapos maglalagay pa tayo ng incompetent president. Nasasabihin na okay lang yan. Wala na tayo magagawa. Ganyan lang talaga. So, bilang mga Pilipino, okay lang ba sa atin yan? Ganyan lang ba talaga dapat? 'Di ba? Maano lang, medyo ano lang siya. Talagang dati medyo ano pa, alam mo yun yung parang galit ka lang, galit ka lang or may sama ka ng loob. Ganun lang dati, pero ngayon habang tumatagal siya, mas lalong naitatanim sa damdamin at sa isipan ng taong bayan yung galit nila sa administration ngayon. Kaya nga, doon sa mga nakalipas na survey na natanggap ni BBM, eto hindi ito sa pangbabatikos lang ha. This is a reality na nangyayari ngayon sa bansa natin. Masakit lang siyang tanggapin kung supporters ka ni BBM, pero ito talaga yung reality. Yung mga dating bumoto kay BBM, kumakalas na. Yung mga binaha sa Bulacan, kung napanood nyo, yung balita ng Net25, 'di ba? Binalita doon yung mga residente ng Bulacan na kahit walang ulan, binabaha sila. Nagsisisi bakit binoto si BBM. Yung mga taga Las Piñas, nung dumalaw si BBM doon, sinabi niya
na effective yung aming flood control, yung aming initiative sa pagkontrol ng baha, hindi na umabot ng tuhod yung baha doon. Kinontra ng mga taga Las Piñas, hindi na ganun. O hindi mga taga Davao yan, mamaya sisihin nyo na naman yung Davao. Hindi mga taga Davao yan, mga taga Luzon yan. Yung mga loyalista, yung mga legit loyalista noon. O di ba last year yata or last year, kumalas na sa suportang ibinibigay nila kay BBM. Kaya nga ang rating ngayon ni Presidente -13, -27, -15. Hindi na natutuwa ang tao sa performance ng government natin. Real talk lang.